nakaraan, natuloy ang kasal ni Maricar at Victor kahit pa nga pinadala niya ang lalaki ng sulot na kung hindi ito darating sa tinakdang kasal ay maintindihan niya. Subalit dumating ito sa araw ng kasal. At sa unang gabi nilang pagsasama bilang mag-asawa, malinaw na sinabi sa kanya ni Victor na hindi sila magsasama sa isang kama. Subalit hindi iyon nangyari dahil sa pagbigay ni Victor sa kanya ng singsing, pagsuot nito sa mga daliri niya, sabay niyo naghinang ang kanilang mga mata at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, umaga nang magising si Maricar at nakayakap pa sa kanyang baywang ang asawa. Tulog na tulog pa ito. Nakadapa ito sa kanyang tabi at nakabiling paharap sa kanya ang ulo nito. Hinaplos niya ang muka nito. Natatawa siya kasi nagsalo sila sa isang mainit na pag-ibig pero ngayon lang niya natitigan ang muka nito ng malapitan. Nasa isip niya, kaya pala parang pamilyar ang muka nito sa kanya noon kasi may hawig itong artista na parang si Raymond Bagatsing. Pero mas gwapo itong tingnan. Maya't maya, bumaba na siya ng kama, inaabot niya ang tuwalya at pinagtapis niya iyon sa hubad niyang katawan. Medyo paika-ika pa siya sa paglakad. Pumunta na siya ng CR para makapag-shower. Nagsusuklay na siya nang mapansin niya na yung singsing na binigay sa kanya ni Victor. So, meron din pala akong singsing na matatawag sa isipan niya. At sa isipang iyon, singsing lang ang hindi naubad sa kanya kagabi. Napangiti siya sa isipang iyon. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang asawa, they were not going to share the same bed. Hindi natupad yun sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Oh well, it came out naturally, aniya sa sarili. Bumaba na siya at nakita niya yung higaan sana ni Victor na nakalatag pa din sa sahig at halatang walang bakas na hinigaan iyon. Isa-isa niyang ibinalik iyon sa kwarto. Nang aakba na siyang lalabas, narinig niya ang pag-ungol ng asawa sa pangalan niya kaya lumapit siya. Naamoy naman ni Victor ang shampoo ginamit ng asawa. Kahit nakapikit siya, parang nakikita niya ito ng bagong ligo. Nang maramdaman niya na malapit na si Maricar sa kanya, agad niya itong sinaklit sa baywang at ikinulong sa mga bisig niya. Iniwan mo ako rito, pagtatampo ni Victor sa asawa. Hindi sagot ni Maricar. Don't do that again. Matagal ko itong hinintay na sa pagising ko tuwing umaga, mukha mo ang una kong makikita. Natuwa naman siya sa sinabi ng asawa. Kinilig siya ng parang teenager. Yakap-yakap siya ni Victor. Natatawang umalis siya sa pagkakayakap dito. Pero hindi siya pinagbigyan na makaalis. Bagkus, mas lalo pa siya nitong kinulong sa mga bisig nito. Did I disappoint you? Yes. And you will pay for it. Ang mga labi ng asawa ay unti-unting gumagapang sa kanyang liig, papuntang tainga, at tila kinakagat-kagat iyon, at parang nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, hatid ng paghalik nito sa kanya. Victor, magluluto pa ako. Mas lalong hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya at may pumupukaw dito sa nadamdamin. I like breakfast in bed. At sa isang iglap, muli siya nitong pinailalim at muling pinagsaluhan ang init ng pumupukaw sa kanilang mga katawan. Nagising ang bagong kasal umaga lang ng kaunti para sa tanghalian. Habang nagluluto si Maricar, naalala niya nagkapatawag pala sa kanya si Rosa kung extend pa niya pa ang pag-leave. Hello friend, kumusta ang honeymoon? Pangiti-ngiti pa si Rosa sa kabilang linya. Mukhang tinanghali kayo Tumawa pa ito ng malakas sa kabilang linya. Ano ka ba friend? May makarinig sa'yo dyan. Saway ni Maricar sa kaibigan. Narinig niya muling tumawa ito at sinabi niya nga rito na mag-extend pa siya ng leave kasi marami pala siyang aasikasuhin. Ayun dito, namimiss na siya ng mga ka-office mates niya. Maliban kay Rosa, wala pa siyang ibang pinagsasabihan tungkol sa kasal. Pagkatapos mananghalian ng mag-asawa, sinabihan ni Victor si Maricar na magdala ng damit kasi pupunta sila sa bahay nito sa Phelan Homes. Maganda ang bahay ng kanyang asawa, malaki iyon at style bungalow ito. 5 ang kwarto at may servants quarter pa na nasa likod. Malinis ang kabuuan ng bahay. Ayon dito, kapag wala sa bahay si Victor, kapag na-assign sa malayong lugar, ang kapatid nito na si Doris ang nagpapanatili ng kaayusan ng bahay nila. Minsan, ginagawa yun ng kapatid niya na bahay bakasyunan. Ayon dito, mula na mag-asawa ang kapatid niya na si Doris, siya na lang ang mag-isa roon.
Isa o dalawang beses pinapapunta ni Doris ang mga maids nito para maglinis sa bahay nila dati nung nasa Cebu pa siya ng 2 taon. Kaya nga pinapatakpan ko ng tela ang mga furniture para panatiling malinis at hindi agad masira. Ang nagamit ko lang dito kapag umuwi ako ay ang kusina, bathroom at ang kwarto ko, paliwanag nag-asawa. Feeling ni Maricar mas gusto niya pa din na manatili sa kanyang bahay. Sino nag-aasikaso ng mga damit mo? Tanong ni Maricar sa asawa. Maricar, exchange student sa States ang napangasawa mo. Tinutukoy nito ang sarili. Mag-isa lang ako sa kondo doon. Asikaso ko ang sarili ko. At saka hindi kami pinalaki ng mga magulang namin na nakaasa sa mga katulong. Natatawa pa ito. Sa isipan ni Maricar, marami pa pala silang kailangan alamin sa bawat isa. Halika, ipakikita ko sa iyo ang room ko. Inakbayan siya nito at umakyat sila sa second floor. Katabi ng master's bedroom ang silid ni Victor. Maayos at malaki ito at napakalinis. Maaliwala sa mata ang kulay na halatang lalaki ang gumagamit rito. Pwede mong libutin ang house, ikaw nang bahala mag-ayos. Ako nang bahala sa pagluluto ngayon. Inikot nga ni Maricar ang buong kabahayan. Binuksan niya ang mga bintana para pagmasdan ang malawak na kabakuran roon. Sa isip niya, kinakailangan ng mandiligan ang mga halaman kasi ang iba ay parang nalalanta na at parang umaasa lang ang mga iyon sa dilig ng ulan. Pagkatapos niyang pagmasdan ang kabakuran mula sa bintana, isinara na niya iyon. Sa isipan niya kung paano sasabihin kay Victor na sa bahay na lang nila sila tumira. Bumaba na si Maricar sa kusina. Nakita niya na naghahain na ang kanyang asawa sa dining room. Dinner is ready, honey. Hinila nitong isang upuan para makaupo siya. I think mas magaling kang magluto, sabi nito na totoo naman kasi sa amoy pa lang takam na siya. I think so, let me prove it to you. Kumutsara ito ng kaldereta na niluto nito at sinubo sa kanya. Ano masabi mo? Masarap. Meron akong idea. Habang ninunguya niya ang pagkain. Since mas masarap kang magluto, kaysa sa akin, ikaw na palagi ang magluluto. Akin ang lahat ng gawaing bahay. Kininitan pa niya ito. Hindi ba ako lugi niyan? Pabiro ni Victor sa kanya. Sige, ikaw na maglalaba, maglilinis ng bahay at mamalansya. Parang nakikipag-bargain pa si Maricar sa asawa. Kumuha na lang kaya tayo ng katulong, sabi pa ni Victor na nakngiti pa din. Biglang sumeryoso ang muka ni Maricar. Saan nga ba muna tayo titira? Tanong ni Maricar. Ayaw mo ba rito? Hindi naman sa ayaw, kaya lang baka magtampo sina mama at papa na ililipat tayo dito. Isipin mo, tinanggihan natin ang regalo nila para sa atin. Okay, sige, doon muna tayo habang hindi pa tayo naikakasal sa simbahan. Tuloy pa rin ba ang church wedding? Napatigil siya sa pagkain. Of course, napalakas ang pagsagot ni Victor. Gusto ko kasing maranasan mo natin ang magmarcha sa simbahan. Tayong dalawa ang mag-aasikaso noon. Naisip ko sana sa December. Kaya lang, that will be 4 months from now. Ikaw kung kailan mo gusto, ikaw ang masusunod. Saka na natin pag-usapan ng kasal. Gusto ko kasi kaharap at kasama ko ang aking magulang sa pagpaplano ng kasal, lalo na si mama. Alam mo naman, nag-iisa akong baby nila, nakangiti siya sa asawa. Okay, for the meantime, we'll spend the night here until tomorrow. Umidi siya sa asawa. Honey, can we still maintain this house? Sa totoo, mas malapit ito sa G&T Company. Mas madali sa atin ang pagpasok sa opisina. Umaasa na sumang-ayon sa kanya ang asawa. Sa loob-loob ni Maricar, ayaw talaga magpatalo. Di ba mas malapit naman ang project mo ngayon dun sa lugar namin? But anyway, sige, sanay naman ako magbiyahe araw-araw. Kung yan ang gusto mo, walang problema sa akin, sagot ni Maricar. Kailangan ko lang ipaayos ang linya ng telepono dito. Matagal na kasing nasira. Hindi naman natin pwede asahan ang palagi ang cellphone. Minsan, kung kailan natin kailangan, saka naman nagluluko. Patulong ako sa kapatid ko sa pag-aayos niyon. May kilala si Doris na magaling mag-ayos. Tinutukoy nito ang kapatid nito. Sinisimulan na nilang ligpitin ang mga pinagkainan. Magkatulong sila sa pagliligpit. Maya't maya umalis si Victor sa kusina. Nang pinupunasan na lang ni Maricar ang mga plato, biglang may yumakap sa kanya. Mula sa likuran, niyakap siya ng asawa sa baywang. At unti-unti itong humahalik sa kanyang naka-expose na balikat. Bawat halik nito naghahatid ng kakaibang sensasyon kay Maricar at nagpapatindig sa kanyang mga balahibo.
Napapikit siya at ninamnam niya ang sandali. Ang mga kamay nito ay nagsimula na namang lumikot at humaplo sa kanyang mga dibdib. Ang init na naramdaman niya na pinaparamdam sa kanyang asawa ay sapat na para siya na ang kusang humarap dito. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya at sabay nitong inangkin ang kanyang mga labi. Hindi na namalaya ni Maricar kung paano nila narating ang kwarto nila, hanggang naramdaman na lang niya ang paglapat ng likod niya sa kama at muli siyang inangkin ng asawa ng may buong pagmamahal. Masayang-masaya ang mama niya nang malaman nito na sa bahay sa Santa Mesa titira ang bagong mag-asawa na malapit sa kanila. Kahit nasa isip nila na ipagpipilitan ng lalaki na iuwi si Maricar sa bahay nito sa Pilam Homes. 4 silang magkatulong para maayos ang bahay ni Maricar. Pinalakihan nila ang garahe para maipasok ang kotse din ni Victor kasi para sa isahan lang ang garahe ni Maricar. Sabado ng umaga, kasama ng mag-anak si Victor sa Bulacan. Gulat na gulat ang mga tauhan na sa palaisdaan nang malaman nitong nag-asawa na si Maricar. Ang akala namin ay ang nangliligaw sa iyo ay yung anak ni Cesar. Balitang-balita iyon dito sa amin, ani ni Fred. Nakatiwala ng papa niya. Kalibutan niyo na po yun, Mang Fred. Wala na po iyon. Ayaw ng papa ko doon, sagot ni Maricar. Si Randy ang tinutukoy niya na kasama nila mama noon, baling niya kay Victor. Maya't maya kinausap ni Mang Fred si Maricar kung pwede daw ito gawing ninang ng kanilang anak kasi magpapabinyag ito sa makalawa. At kung pwede, silang dalawa na lang ni Victor ang gawing ninong at ninang. Pumayag naman agad si Victor. Hindi na bago kay Maricar na gawin siyang ninang. Halos kasi na mga katauhan sa palaisdaan ay ginagawa siyang ninang ng mga anak nito. Kung noon masaya ang weekend ni Maricar sa palaisdaan, mas masaya siya ngayon dahil nadadaman niya ang pagkakasundo ng asawa niya sa magulang niya. Hindi niya lubos maisip kung paano nahulog ang loob ng papa niya sa asawa. At mahalaga yun sa kanya na nakikita niya na nagkakasundo ang mga ito. Sa sumunod na araw, Linggo, pagkatapos nilang magsimba, pumunta sila sa bahay ni Doris, ang kapatid ni Victor. Pagdating nila, nakaabang na pala ito sa gate. Kahit nakasuot ito ng bisimpleng bestida, elegante pa din tingnan ang kanyang sister-in-law. Akala namin hindi kayo matutuloy sa pagpunta dito. Saan ba kayo nanggaling? Sa Santa Mesa, natiniting sumagot si Maricar. Nakita niyang karga-karga nito ang bunso at pinapatulog. Pinagmasdan ni Maricar ang kabuuan ng bahay. Maganda, nasa ayos, malawak at may 3 mga garang sasakyan sa covered garage. Nang aakmang papasok na si Maricar, biglang may gumulong sa kanyang bola. Napunta pala sa kanya ang pinaglalaroan ng 2 bata. Anak ito ni Doris. Lumapit ang 2 bata kay Victor at humalik ito. "Who is she, Tito?" tanong ng isang nakakatandang kapatid. "She's my wife. Come to your tita Maricar. Give her a big hug." Lumapit naman agad ang 2 bata at yumuko siya para yakapin ang 2. Natutuwa siya sa 2 bata kasi napakabibo nito. Nakilala niya ang panganay na si Brian at ang isa ay si Teddy. "Wanna play?" Kinuha niya ang bola. Nakipaglaro sa kanya si Teddy. Samantalang si Brian ay lumapit sa mama nito at nagtanong, "Mommy, she's going to play with me. And Teddy, do you think she's nice now? I remembered she hit me when I was 6 and she told me she hates kids." Nakita ni Maricar na may itinatanong ang bata sa mami nito. Subalit hindi niya masyadong narinig iyon, pero napansin niya na nagkatinginan sina Victor at Doris. "She's kind, Brian. You can play with her. Go there," pagtatlaboy nito sa anak. Nalibang si Maricar sa pakikipaglaro sa 2 bata. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Victor dahil kakain na daw. Eksakto namang dumating ang asawa ni Doris nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain. Tinanong sila ng asawa ni Doris na si Ramil kung gusto nilang sumama sa Enchanted Kingdom. Naglalambing kasi itong 2 bata, paanyaya sa kanila ni Ramil, asawa ni Doris. Ayaw na sana ni Maricar kasi parang napapagod na siya. Subalit napilit ang mga bata na sumama sila, kaya wala silang nagawa kundi sumama dito. Habang naglilibot sila, nakahawak kay Maricar ang 2 bata at parang halos ayaw nito humiwalay sa kanya. May mga itinatanong sa kanya ang batang si Brian. Hindi niya yun maintindihan. Nagtataka man siya pero sinasagot niya pa din ang bata. Maya't maya, lumapit sa kanya ang asawa. "Han, uwi na tayo.
Mauna na tayo sa kanila umuwi kasi magagabihan tayo. Baka umabot tayo ng mga 11 na ng gabi sa bahay. Yun lang ang hinihintay ni Maricar na sabihin sa kanya ng asawa. Kasi nahiya naman siya kung siya mismo ang magpaalam sa mga kasamahan na mauna na sa pag-uwi. Kahit na-enjoy niya kasama ang mga bata, nakakaramdam pa din siya ng pagod sa kakalibot at pagsakay sa mga rides. Halos pasakay na siya ng kotse nang marinig niya na nagtanong si Brian sa mami nito. "Mami, you told me that I'm going to be a rain bearer at my tito's wedding. At bakit?" At madami pa itong tinanong. Hindi alam kung narinig iyon ni Victor kasi busy ito kausap ang kanyang bayab. Parang nakadama siya ng selos at doon niya naalala na kapangalan pala niya ang ex ng kanyang asawa. Minsang naikwento ni Rosa ang tungkol sa naudot na pagpapakasal nito sa isang modelo. Kaya pala panay tanong sa kanya ng bata na hindi niya maintindihan. Ang akala ng bata ay siya si Maricar na dapat sanang papakasalan ng tito nito. Bumangon ang interes niya na naalamin kung ano ang itsura ng Maricar na iyon. Ayaw niyang isipin na may pagkakahawig silang dalawa, kaya hindi nagdalawang isip na pakasalan siya ni Victor. Sa isipin niya, yun kaya ang sinasabi ni Rosa sa kanya na mayroong sariling dahilan si Victor kung bakit siya pinakasalan. Dahil doon, nagbago ang kanyang mood at nalungkot siya. Hindi niya pinansin si Victor na sumakay ng kotse. Inakala naman ito na pagod siya kaya hindi siya kumikibo. "Mahilig ka pala sa mga bata. Ngayon ko lang nalaman iyon pagbubukas sa usapan ni Victor. Don't worry, babalik ulit tayo rito sa susunod na linggo." Hindi pwede. Maiksing niyang sagot na medyo hindi maitago ang inis na naramdaman niya. Sa bagay, malayo kasi, di bali sila naman ang i-invite natin sa lugar natin. Madaming pwedeng pasyalan doon. Nagsasalita si Victor habang nakatuon ang mata sa daan. Hindi nito pinapansin ang tono ng kanyang boses na medyo nababagot sa mga kwento nito. "Hindi na pwede, di ba? Binyag ng anak ni Mang Fred sa isang linggo. Nakalimutan mo na ba?" Parang nairita si Maricar sa sagot niyang iyon, dahilan sa paglingon ng asawa. Hindi siya tumingin dito. Nasa highway na sila, kaya kung yun klaseng pagsagot niya ay sisimulan ng pag-aaway nila ng asawa, ayaw niya yun mangyari. Lalo pa, nasa highway sila at nagmamaneho si Victor. Ayaw din ni Victor na mawala ang konsentrasyon niya sa pagmamaneho at baka sila maaksidente. Ang ginawa niya, itinabi ang kotse sa isang tabi. Hindi pa din si Maricar kumikibo. Hinihintay niya na magsalita ang kanyang asawa. Gusto niyang marinig kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Nagtulog-tulugan na lang siya, nagkunwaring walang pakialam kung anong gagawin nito sa kanya. "Maricar, nagugutom ka ba? May ipinadala sa akin si Doris na pagkain. Gusto mo kainin muna natin?" Iba ang inasahan niyang mangyari. Akala niya, sasalubungin nito ang sumpong niya. Hindi pala nito papatulan ang kanyang sumpong. At dahil doon, mas pinanindigan niya ang pinapakitang sumpong dito. "Kainin mo mag-isa." Tumagilid siya at pinagsalikop ang dalawang braso para matulog. Nagtataka si Victor sa pagbabago ng mood niya. Tinitigan siya nito habang nakapikit. Kinuha ni Victor ang throw pillow sa backseat at ibinigay sa kanya. "I think you better sleep. Napagod ka kasi." Malumanay pa din ang pagsasabi ni Victor. Dinukwang nito ang adjustment ng sandalan sa gilid at inirecline iyon. Muntikan nang mapadilat ang mata ni Maricar nang bigla nitong halikan ang kanyang mga labi. Ngunit saglit lamang iyon. Bago pa siya nakagalaw sa inupuan, nakabalik na ito sa manibela at sinimula nito paandarin iyon. "I love you, honey." Hindi na niya marinig masyado ang sinasabi ng asawa kasi inaantok na siya. Pakiramdam ni Maricar para siyang umaangat sa lupa. May bumubuhat sa kanya. Nalimpungatan siya. Nakuha niyang idilat ang mga mata at natunghayan niya ang mukha ng asawa at binubuhat siya nito. Nakita niya na nasa loob na sila ng garahe at papasok sa loob ng bahay. Hindi na kaya ng labanan ng antok ni Maricar. Pero kahit nakapikit siya, nagawa niya pa din magtanong. "Anong oras na ngayon?" Habang pinapanik na siya ng asawa sa hagdan. 11:10. Nag-short ako ng 10 minutes sa travel time ko. At dahan-dahang inilapag na siya nito sa kama niya. Tinungo ni Victor ang closet at kumuha ng pampamalit ng pantulog niya. Pinibihisa na siya ng kanyang asawa. Naging maganda ang pakiramdam niya. Aware siya sa pagbibihis nito sa kanya. At ang madalas nitong pagbuntong hininga na parang pinipigilan ng sarili. Pero mas dinadaig pa ng antok si Maricar. Pagkatapos bihisan niya ang kanyang asawa, umupo siya at muli pinagmasdan ang natutulog na asawa.
at hinalikan niya ito sa mga labi at humanda na din siya sa pagtulog. Dito na po nagtatapos ang pangatlong kabanata ng ating kwento. Sana naibigan niyo po ito. Pakisubaybayan ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga kaibigan!